Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toits, meron lang po tayong nakalulungkot na balita. Dalawa pong junior high school students ang natagpuang walang buhay sa isang building sa Signal Village National High School dyan po sa Taguig City. At nangyari po ito nung Biyernes ng gabi. Etong mga nasabing estudyante, isa pong grade 10 student, ang pangalan niya ay Nicole Picar. At etong si Irish Sin Manalo, 13 years old, isang grade 8 student, ay natagpuan pong nakasabit o sa English po ay found hanging o nakabigti doon po sa Girl Scout office sa nasabing eskwelahan. Ayon po sa mga otoridad, ayon po sa kanilang report, meron pong mga nakakitang witnesses na nung bandang alas 7:45 ng gabi, etong dalawa ay nagpe-prepare na o naghahanda na para umuwi. Pero ang nangyari po, hindi po ata sila nakarating sa kanilang tahanan sapagkat eto pong kanilang mga magulang ay nag-report na hindi pa sila nakakauwi. Kaya naman itong mga opisyales ng eskwelahan ay nagsimula ng maghanap dito sa dalawang estudyante. So hanggang ngayon hindi pa rin malinaw kung meron pong foul play na nangyari o nagpatiwakal o kinuha nila yung kanilang sariling buhay. So hanggang ngayon po ay iniimbestigahan pa po yan. Sabi nga ng pamilya, ito mga kababayan, babasahin ko yung statement ng pamilya ni Irish Sin Manalo. O sabi ng kanyang ina, "Our family is asking and begging for your help." Sila ay nananawagan sa mga classmates, teachers at mga kaibigan ni Irish Sin Manalo na lumantad at magsalita ng katotohanan. Ito pong si Shin at itong kanyang classmate na si Mary ay natagpuan ng nakabigti. Sabi ng mga gwardiya ng Signal Village National High School. At ang problema rito mga kababayan, ito ang dami po kasing ang dami pong nangyaring lapses. Unang-una, nilabas daw ng pulis yung dalawang bata without the SOCO. Ibig sabihin, dapat kasi pag mga ganitong klaseng mga pangyayari, dapat ito po ay nag-undergo sa SOCO. So dapat meron munang yung lugar na pinangyarihan ng actually hindi mo pa pwedeng sabihin krimen eh. Kasi unang-una nga under investigation pa, pero dapat ito pinaghinalaan na ng mga otoridad na pwedeng ito ay may foul play. So dapat hindi agad nila inilabas yung mga bata nang walang SOCO, dapat inimbestigahan muna ito ng taga-SOCO. At isa pa, etong mga opisyales ng Signal Village National High School ay hindi po nakikipag-cooperate. At bagamat maraming CCTV doon sa paligid ng eskwelahan, ang sabi mismo na itong Signal Village National High School, hindi daw po gumagana. So, yan po yung yan po yung problema. Kaya hindi po basta-basta naniniwala itong pamilya ng mga namatayan na nagbigti itong dalawa. Kaya naman sila ay nanawagan ito sa DepEd Tapat Division of Taguig City and Pateros DepEd Philippines at dito kay Mayor Lani Cayetano na tingnan itong pangyayari. At ayon sa isang kamag-anak ng namatay, itong araw kanyang pinsan ay isang honor student at parte ng Girl Scout of the Philippines. O siya ay nasa grade 8 gold section. Kaya hindi niya pwedeng gawin yung sinasabi ng ilan na patayin ang kanyang sarili. Kaya ngayon hanggang ngayon hinihintay pa po ang autopsy result. At sabi ng pamilya ni Manalo ay tatanggapin nila kahit anuman tulong para makamit ng pamilya itong hustisya para kay Shin. At nanawagan sila kung pwede mag-message o pumunta sa kanilang tahanan para ibigay yung kanilang mga nalalaman. Babasahin po natin yung ilang mga reactions ng ating mga kababayan.
Hindi natin alam ang pinagdadaanan nila kaya wag po kayong magbangayan. Nakakalungkot ang nangyari. Reading the article at panawagan ng family, parang medyo fishy ang narrative ng school. Why did they remove the bodies without the SOCO authorities? Bakit walang CCTV? Need not rule out foul play dito. So dapat hindi inaalis dapat hindi inaalis yung hinala na merong foul play. So sorry for the family, condolences to you and RIP to the two young ladies. So marami po talaga ang naniniwala na hindi ito basta-basta pagpapakamatay. Kasi yun nga, maraming lapses eh. Yung nga yung nabanggit natin kanina, inalis yung bodies ng walang SOCO, hindi inimbestigahan. At may mga CCTV, pero sabi nila, mga sira. So yun pa lang doon pa lang magdududa ka na. Doon pa lang magdududa ka na etong eskwelahan may itinatago o merong pinagtatakpan. Prayers and more prayers to all young children. May they find love and comfort with the Lord. Prayers for both families. I can't imagine the pain. May they find justice and answers to what happened to these young girls. May mga ganyan din sa Japan. Last year, high school, mag-best friend, nilive pa ang pagtalon ng sabay sa building. So, meron pong mga ganong klaseng mga nangyayari na kadalasan nga po dahilan ay yung bullying. Maraming mga estudyante ang nabubuli at dahil nga po sila ay nabubuli, minsan ay nakakapag-isip sila ng masama. At kagaya nung kwento nung kakabasa pa lang natin, biruin ninyo, sabay pa sila tumalo ng building. So, napaka-importante raw mga kababayan. Ito, meron akong babasahin. Baka pwede raw ibalik ang religion sa school. Kasi sa sa public schools, sa government schools, parang wala pong religion eh. Wala po atang subject na religion. Doon po sa mga private schools, sa mga Christian schools, meron po, may subject sila ng Christian living, religion. Pero pagdating po sa sa government schools, di natin alam bakit inalis sa curriculum yung religion. Kaya ito, nananawagan yung mga kababayan natin, ibalik ang religion sa school. Even yung hospital, pinaalis daw krus sa mga rooms. Hindi naman yun ang tama. Pero minsan, need natin ng symbol para makapag-isip-isip. Kasi ang ibang kabataan o yung mga matatanda na din, is to see, is to believe. Sana ibalik na para kahit 1% merong pag-alinlangan at malaman nila na malaking kasalanan ang kitilin ang sariling buhay. The school admin should get to the root of this case. This surely is a school-related problem. Parents and school admin must cooperate. Binubuli siguro to ng mga kaklase nila. RIP sa inyong dalawa, sana makamit ninyo ang hustisya. Mahalaga ang guide ng parents. Itong pinaka-importante, mga kababayan. Ito po ang pinaka-importante. Yung guidance ng magulang. Dapat lagi yung kinakausap, yung inyong mga anak. Minsan kasi, sobrang busy ng mga magulang, hindi na nila nakakausap yung kanilang mga anak. At yung iba nga niya sinasabi, okay lang naman yun kasi nandun sila sa eskwelahan, nandun naman yung mga teacher. So, wag niyong iasa sa mga teacher, yung inyong mga anak. Although mas marami silang oras sa eskwelahan, hindi pwede na hayaan nyo na lang sila. So dapat from time to time kinakausap nyo ang inyong mga anak at tatanungin nyo baka may problema na. Hindi nyo alam may problema na yung anak ninyo. Magugulat na lang kayo. Ganito yung gagawin. So dapat lagi nyo kinakausap yung inyong mga anak. Huwag nyong hayaan na gumawa sila ng masamang bagay na katulad nito na sa uli ay pagsisisihan ninyo. Kaya naman napaka-importante po ang guidance ng magulang sa kanilang mga anak. CCTV not functioning, incompetent building maintenance, I do not believe they committed suicide. Must be autopsied. May God strengthen their families in this time of grief. So yung mga kababayan yung nangyari po dito sa dalawang estudyante dyan po sa Signal Village National High School dyan sa Taguig City.
Well, kung ako tatanungin, hindi ako naniniwala na magagawa ito ng mga estudyante. Dahil nga dito sa lapses, yung mabilis ang pag-alis ng katawan ng mga bata at etong hindi gumagana ng CCTV, pati na rin yung hindi pa ikipag-cooperate ng eskwelahan, ng administration ng eskwelahan. Nako, malamang may kinalaman ang ilan sa mga opisyalis ng nasabing eskwelahan dito sa pagkamatay ng dalawang bata. So dapat lang ito imbestigahan ng ng pamunuan ng DepEd dyan sa lugar na yan at nung kay Mayor Lani Cayetano. Ma'am, ito. Ibinoto ka ng mga constituents mo dyan sa Taguig para maresolbahan yung ganitong klase mga kaso. At sana patunayan mo na karapat-dapat ka maging mayor ng inyong lugar sa pagbibigay ng tamang hustisya dito sa dalawang estudyante. Na sana walang palakasang mangyari. Kung merong dapat managot, dapat managot. Kasi sa tingin ko dito, mga kababayan, medyo medyo mataas, malamang ang involved dito. May mga nananawagan naman, Raffy Tulfo in action. No, pagkakitaan lang ni Raffy Tulfo to. Wag na, hayaan na lang itong mga pulis, mga ating mga otoridad na resolbahan itong kasong ito. Sana lang bantayan ito ng ng media. Kasi minsan kapag hindi nababantayan ng media, marami talagang tulongges na mga kapulisan ang kayang-kayang bayaran, lalo na kung medyo mataas na tao yung involved dito. So, yun lang po mga kababayan. My deep condolences sa pamilya ng dalawa. Dito kay Irish Shin Manalo at dito sa kanyang classmate na si Nicole Picar. So, ilang mga kababayan, abangan natin itong mga susunod na update tungkol sa kasong ito. Babantayan po natin ito at sana ay magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng dalawang bata. So, ingat po tayong lahat mga kababayan. God bless.